This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Ginawang violations or anything? Okay, kung may violation tayo, di mag-desisyon ng committee. Ano kasimple yun? Di ba? Harapin natin lahat yan. Formal na hong sinampahan ng ethics complaint nitong si Attorney Ferdy Topacio, itong si Dan Fernandez, dyan sa Ethics Committee, dyan sa House of Representatives. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. Naku, mag-aano na ho tayo. 740,000 subscriber, no? Konting push na lang ho mga kababayan. Subscribe na ho kayo kung di pa ho kayo nakasubscribe. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako dyan sa napakainit na usapin ngayon. Araw na to, yung pagsasampa ng ethics complaint nitong si Attorney Ferdy Topacio dito kay Dan Fernandez. Pasadaan ho muna natin itong mga maiinit na kaganapan sa social media. Ito na nga ho ba sinasabi natin? Kaya ayaw ho muna nating maglagay ng mga kandidato na hindi inendorso ni Tatay Digong dyan sa gilid. Yan hong dahilan. Ito, One Sambayan Senatorial Slate 2025 midterm election. Nandyan ho itong si Doc Willie Ong. 'Di ba? Nung mga nauna, sinasabi natin, pag nagkataon, pag di na kumpletong slate ni Tatay Dig, susuportahan ho natin 'yan. Yung One Sambayan ho na 'yan, mga dilawan ho nandyan. Yan ho ang, kumbaga, ang liberal, yan ho, mga liberal, mga makakaliwa, yan yung pinakaano nila, kumbaga, diyan sila nagsama-sama, ika nga. Nandyan ho si Bam Aquino, si Franz Castro, yang si Luke Espiritu, o yang si Shani Matula, o ito pa hong si Heidi Mendoza, si Doc Willie Ong, yang si Kiko Pangilinan, ilan ho sila dyan? O, sino ho ito? Itong si Kirubin. Ilan ho sila dyan? 8 na naman ho sila. O saan ho natin sila idediretso? Siyempre sa Inidoro. Okay? Pasensya na, Doc Will, ha? Ako, gusto ko yung advokasya mo. Noong nagsalita ka na sinasabi mo na independent ka, wala kang sasamahang grupo. Kasama mo, sambayan ng Pilipino. Bumilib na kami. Di kita binabanatan, Doc Will, ha? At hindi ako nag-i-spread ng hate dito. Ha? Decision mo yan. Kung gusto mo sumama dyan sa mga luko-luko na yan, nasa sayo. Pero ang amin dito, kung naging independent ka, malamang susuportahan ka pa namin. 'Di ba? Kung wala kang piniling paksyon, wala kang sinamahan na grupo, okay lang eh. Kasama ka na eh. Kumbaga, hinihintay na lang natin yung pinaka mga pinaling isasama ni Tatay Dig sa kanyang senatorial slate. Kaya yan hong dahilan kung bakit ayaw ho nating magpatihuna. Ayaw ho natin na magbida-bida na maglagay tayo ng kung sino-sinong senatorial candidate dyan sa gilid. Yung mga nandyan ho, yan ho yung mga siguradong sinuportahan na ni Tatay Digong. O, kung ilinagay ho natin dyan si Doc Willie Ong, tatanggalin na naman natin dahil nakita ho natin yung One Sambayan na yan. Yung One Sambayan ho na yan ho ang kumbaga hindi lang ho mailagay yung Liberal Party at mga makakaliwa eh. Pero dyan ho talaga sila nagsama-sama. Nasa sa inyo ho yan mga kababayan. Wala naman ho itong pilitan eh. Kumbaga tayo pagka napasama ka dyan sa mga sympathizer ng makakaliwa at dito sa mga dilawan na to, automatic ho, turn off na ho tayo dyan mga kababayan. Kasi wala naman nung paninindigan niya mga yan eh. Kumbaga hindi pa nag-uumpisa yung panunungkulan nila bilang senador. Puro kompromiso na ho ang ginagawa ng mga walang yang. Kaya tayo ho dito medyo nawalan ho tayo ng gana. Hindi ho fake news yan ha. Galing News 5 yan. News 5 Digital. Hindi ho natin nakita kung saan-saan yung listahan na yan. Kung nakita natin yan sa Impact Leadership, yan sa Pilipinas Today. Malamang sa malamang di tayo maniniwala. Kaso News 5 Digital yan eh. Ang tanong dito sa News 5, kinuha nyo ba yung panig nitong si Doc Willie Ong bago nyo nilagay yung pagmumukha niya dyan? Kasi baka hindi alam nitong si Doc Willie. Isinama ho pala siya ng One Sambayan na yan. Anyway, gusto ho natin si Doc Willie kasi advocacy talaga niya para sa kalusugan. Isa ho kasi yan sa talagang napakatinding problema ngayon sa ating bansa. Yung pangangalaga ng kalusugan, mabibigyan ng atensyon ng kalusugan dyan sa Senado. Tingnan ho natin. Pero tayo, as of today, hindi na ako kasama yan si Doc Willie Ong sa ating mga kandidatong susuportahan at malamang sa malamang, hindi naman siguro, baka hindi na naman natin siya kampanya na wag siya iboto. Bahala ko kayo kung gusto nyo ho siyang iboto. Pero yung mga nandyan sa One Sambayan na yan, idiretso nyo ho lahat sila sa Inodoro. Eto ho!
maghahalo ang balat sa tinalupan. Ito ho, wala pa rin. Pag yung delay sa pensyon ng mga sundalo ay dahil sa sa kawalang yaan diyan sa budget, maghahalo ang balat sa tinalupan. Ha? Base yan dito kay retired Major General Romeo Pokwish. Ha? Kayo dyan sa Malacanang at House of Representatives. Etong si Capdado, ha? Separadong grupo ho yan. Separadong grupo. Hindi ko pa narinig tong pangalan nitong si retired Major General Romeo Pokwish, ha, na kasama niya itong si ano. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko, ha. Nitong kay pasensya na General, ha, kung mali yung pagka-pronounce ko. Dito kay Capdado. Ito, mga retired ho ito na tumatanggap ng pensyon galing sa pamahalaan. Pag nagkataon, maghahalo ang balat sa tinalupan. Aabangan ho natin yan. Dito ho tayo mga kababayan. Rekta ho tayo dito kay Boy Google. Ha? Yan na nga ba sinasabi natin, Boy Googs? Huwag kang bida-bida, ha? Yan tuloy, nasampahan ka ng ethics complaint. Ito, panuurin ho natin to. Ang dami mong problema ngayon. Yan ba dahilan kung bakit delay yung hearing? Kanina ko pa hinihintay. Gusto kong marinig yung mga kabalbalan nyo doon sa doon sa tri-committee, ha, yung magdidinig kaugnay doon sa mga doon sa mga vlogger, ha, yung panggigipit, ha, sa malayang pagpapahayag, ha, ng mga kababayan natin sa social media. Maging yun ho kasi gustong pag-usapan ng mga walang yang congressman na to diyan sa House of Representatives. Game, rekta na ho tayo dito. Pagbigyan po natin, tihil naman po dito sa Kongreso yan. Pero kayo, sir, pinaninindigan nyo na. Like, kasi bakit kaya kayo lang yung ipa-file ng complaint, may iba rin mga co-chair? Well, mga document yan. Hindi ko naman napapasa yung complaint niya. Ngayon ko rin lang nadinig yan. So, tingnan muna natin. Wala namang problema dyan. Iharapin natin, di ba? But you stand Relax ka lang, Brad, ha? Pwede mo namang i-google yan. Baka hindi mo alam, ibig sabihin ng ethics complaint, ha? Hindi mo alam, aalis ka na lang, tatakbo ka na lang ng pagka-congressman, hahayinan ka pa ng ethics complaint. Yan ho ang problema dito sa congressman na to. Sumobra ho siya sa pagbida-bida. Akala ko kasi nila masyado ho silang tawag ko ba doon, yung untouchable. Pag naghi-hearing sila. Ngayon ho, hindi naman ho kumbaga, Attorney Ferdy Topacio yan, di ba? Hindi naman kumbaga, yan, ang tawag ba doon, abogado de Campanilla. Di ba? Hindi naman ho basta-basta yan. Hindi naman ho putyo-putyong abogado. Hindi naman na sinasabing putyo-putyo yung ibang abogado. Ibig sabihin, ito, pagka nagsalita tong abogado na to, pinapakinggan sa social media, sa mainstream media. Kumbaga, yung mga legal opinion niya, talagang tinatanggap ng ating mga kababayan. Kumbaga, pinapakinggan. No? Ngayon, pagka hinahinan ka niyan ng ethics complaint, Dan Fernandez, so mag-isip-isip ka, ibig sabihin, meron kang problema, Brad. Ito, tuloy natin. wala kayong ginawang violations or anything. Kung may violation tayo, di mag-desisyon ng committee. Ganun kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Malakas ang loob nitong si Boy Google. Kung may violation tayo, ayahan natin magdesisyon ng committee. Alam naman ho kasi nila kung yung mismong committee dyan sa mga hearing na yan, nagmumukhang kangaroo court Paano ho kaya pagkalilitisin pa nila, kasama nila dyan? Tapos isa sa mga julalay nitong si Tambaluslos, di ba? Kaya tanggap naman ho natin na walang mangyari, posible walang mangyari dyan sa ethics complaint na yan na hiniain nitong si Attorney Ferdy Topacio. Pero ho ito isang kumbaga maipapakita natin sa ating mga kababayan na itong mga congressman, itong si Dan Fernandez, kahit ano pang sabihin nila na ginagawa lang naman nilang kanilang trabaho dyan sa mga committee na yan, meron ho talaga silang problema. Meron ho talaga silang minsan, kumbaga, nakukross na line na dapat hindi nila ginagawa. Kumbaga, kung hindi ka abogado, huwag kang magbida-bida. Diyan ho siya nabanatan Diyan ho siya babanatan itong si Attorney Ferdy Topacio. Rekta na ho tayo dito kay Attorney Ferdy kasi medyo mahaba-haba ho itong video niya na to. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Right, maraming salamat po Ma'am Tessie at bigyan naman natin ng opening statement si Attorney Ferdinand Topacio. At handa rin tumulong sa kasong ito. Magandang umaga po sa inyo and thank you for coming. Actually, Hello? the reason why
I Bopings. held this press con ay para ipahayag po na ngayong umaga, and I would like to request my aide, si Mr. Bong Teves, na ibigay sa akin yung kopya noong complaint. Bong, Ayun, yan, si Bong. Bong. Dalawa po kasi ang issue ngayong araw na ito eh. this is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Pati ba naman sa ethics complaint? Attorney Ferdi, talagang susundutan mo pa yung Boy Google niya. Siya ang nagpauso ng Boy. Hoy, Boy Google! Grabe naman pati siya. All AKA Dan Fernandez, Boy Bolstar, o di naman kaya Boy Google. Dinagdag na lang natin yung Boy Bolstar. Dapat sinama mo na rin dyan. Ito namang si Attorney Ferdi. Dapat Boy Bolstar, sinama mo na dyan. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, unparliamentary conduct. Grabe mga Pilipino, no? Ang hilig gumawa ng pangalan. Pagka pa naman na ano ka na, nabansagan ka ng Boy Google, pagka tumakbo ka ng congressman ulit, hindi na mawawala sa utak ng ating mga kababayan. Diyan kayo kay Boy Google tayo. Pakinggan natin si Boy Google. Which were committed during the hearings of the Quadcom. Yo. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, Yan. this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Nako, yun ho, kitang-kita ho natin yun, di ba? Ibang klase ho, ang kakapal na mga mukha nitong mga congressman na to. Hindi lang naman ho doon sa kaso nitong si Cassandra Leong, nangyari yung mga insidente na yan. Pati ho doon nung dumalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa House of Representatives. Nakita niyo ho mga kababayan, binubulungan lang ho siya nitong si Attorney Mijaldea, itong yung mga abogado nakapaligid sa kanya. Gusto lang ho siyang bigyan ng advice. Pati ho yun kini-question itong mga walang yang congressman na to. Yung tipong, dapat pag umupo ka dyan, ilalaglag mo sarili mo. Kailangan maiisahan ka namin doon sa mga itatanong namin sa'yo. Ganun ang gusto nilang mangyari. Huwag kang ano lang yan. Kumbaga, hindi ka pwedeng dyan, basta-basta mag-ano dyan sa sumangguni dyan sa abogado mo. Ba't ka pa kumuha ng abogado? Ha? Tapos hindi pa pwedeng katabi. Hindi ka niya pwedeng turuan dun sa mga sagot mo. Ano yun? Pagka medyo alangan yung tanong, kailangan pa rin sagutin mo. Talagang mga walang yung congressman na to. Pati yung kay Colonel Grialdo, di ba? Ganun nung nangyari sa kanya. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong Naku. behavior? Nasasabihin mo, Google dito. Atty. Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even
possible. Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because, number 1, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-Google. At mag-Google mo. Yan ka na naman eh. Ito talaga si Atty. Ferdy. Ano yan? Kumbaga, pagka sa ano niya, sa programa niya, no, talagang inaano niya ho yan, binabakbakan niya ho itong si Congressman Dan Fernandez. Kasi sablay nga naman ho talaga yung mga banat nitong si Dan Fernandez yan sa mga hearing sa House of Representatives. Maging doon sa mga interview niya, makikita ho natin na medyo palsipikado pati yung mga isinasagot niya sa mga nag-i-interview sa kanya. Kaya ngayon, kung sakaling parusahan siya diyan sa Ethics Committee, nararapat lang ho yun. Pero yun na nga, mga kasama din ho nila yung tatrabaho dyan sa ano na yan, dyan sa ethics complaint na yan. Baka ano lang ho yan, di man nga ano yan, di man nga magdire-diretso yan. Siyempre, yung si Boy Boldstar, kaibigan ho yan ni Tambaluslos. Mawawalan ho ng isang tauhan na maingay ang si Tambaluslos sa social media. Kaya hindi ho paintulutan na yung nangyari kay Congressman Arnie Tieves, mangyari dito kay Dan Fernandez. Patapos na rin naman ang termino nila. No? Sa bagay, makakapaghasik pa ng lagim yan eh. Ano na lang, kumbaga dapat disciplinary action, hindi pwedeng dumalo sa mga hearing, hindi pwedeng magtanong dahil hindi pa siya masyadong expert sa Yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. O itanong mo sa kapwa mo, congressman na abogado, ano bang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings, civil, administrative, legislative. Pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? Problema doon. That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, ano? Number 2, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. Kapag ikaw ay tinatawag, na violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client, but of course, Totoo ho yan. Nakita ho natin yung mga kabastusan nila na yan. Napakabastos ho nila dyan sa House of Representatives. Maganda na ho kahit na walang mangyari dito sa ethics complaint na to, pero napag-uusapan ho yung mga kabalbalan nila dyan sa mga hearing na yan. Ano na ho kumbaga masaya na ho tayo dun eh. Kumbaga na-amplify yung hinaing ng ating mga kababayan sa mga kalokohan nitong mga congressman na to sa mga committee hearing dyan sa House of Representatives. Tanggap naman ho natin na hindi naman basta-basta matatanggal o masususpende o kung anong bibigay na penalty dito kay Dan Fernandez. Kasi nga naman malapit yang kay Tambaluslos eh. Isa yan sa mga julalay niya, ika nga no. Tanggap na natin yon, pero yung mapag-usapan sa social media kung gaano kababoy itong mga congressman na to. Sapat na ho sa atin yun, kumbaga panalo na tayo. Diyan pa lang sa paghahain ng ethics complaint na yan, kahit di mo mag-prosper yan, kumbaga panalo na ho sambayan ng Pilipino dito. Kaya naman, palakpakan ho natin itong si Atty. Ferdy Topacio. Palakpakan! Ano nyo naman ho mga kababayan, i-like nyo naman tong video kung masaya kayo dyan sa ginawa na yan, itong si Atty. Ferdy. of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number 3,
yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Di ba? Nako. Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila? Tatawagin nilang pathological liar, puro Naku po. ka pa cute, Nako. puro ganon. Tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity if you testify against them. That is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution in certain cases and the prosecution with the consent of the court in other cases that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It is not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsama-samahin nyo yan, ayaw nilang pakausap sa abogado bago tatakutin nila para magsalita against her right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, igagrant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are unparliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulungan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng lehislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may Committee on Ethics. They are supposed to police themselves. Now huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint mo kasi sila din yan eh. Si Congressman Yun, Espares tama. ang head ng Committee on Espares. Ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Correct. Well, unang-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. Ngunit, by doing this, I want to prove two things. Number one should not sit idly by while the rights of persons are being trampled upon by the legislature. Dapat may magreklamo rito. Otherwise, gagawin nilang palagi yan sa lahat ng witnesses. Notwithstanding the caveat of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court, which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number two, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo ang sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women, kaya nga honorable ang tawag sa inyo eh. Are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang ipolis ang inyong ranks? Do you still have any shred of decency left in your bodies para makita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo? Because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. So yan lang po. Kailangang may gumawa nito, otherwise nakikita nyo naman, nag-resume na naman ang Quadcom. Tignan nyo kung paano nila tinatrato si Colonel Grijaldo. Binabambuzel, ini-intimidate, binabrowbeat, binubuli dahil natatakot sila doon sa affidavit ni Colonel Grijaldo. Kasi hindi naman po habang buhay nakakulong si Colonel Grijaldo. Pagka nag-adjourn ang 19th Congress,
automatically Kaya- po lifted na yung detention order ni Colonel Grijaldo. Yun. At I'm pretty sure Nakita ho natin kung paano dinuro-duro nitong si ano pangal to? Nitong si Barber sa ang itong si Colonel Grijaldo. Nakita ho natin kung paano siya tinrato doon sa pinakahuling Twadcom hearing, di ba? Ano ho yung tipong yung hindi na ho sa kapakanan ng sambayanan yung pagkakandak nila ng hearing. Yung tipong para mapadalo ka doon, mapahiya ka. Kasi habang buhay na ho yun eh. Hindi nyo naman matitake down yung mga video nyo na yun. Habang buhay na yung panghihiya sa'yo doon, yung pagsigasigaan nila. Sa bagay, habang buhay na rin makikita ng sambayan ng Pilipino, yung mga kahambugan nila dyan sa mga kinakandak nilang hearing na yan, dyan sa House of Representatives. Okay din naman, nakikita ng ating mga kababayan kung sa mga susunod na panahon, yung mga constituent nitong mga congressman na to, kagaya ni Dan Fernandez. Nasa sa inyo kung iboboto nyo pa yan. Pero base sa ating mga nakikitang kababuyan, kalokohan, pagmamalabis sa kapangyarihan, sa tingin ho natin, wala hong puwang diyan sa House of Representatives yung mga ganyang klaseng congressman. At hindi sila pwedeng tawaging honorable. Honorable, hindi ho sila karapat dapat dahil wala tayong nakikitang honor sa kanilang mga pinagagawa diyan sa House of Representatives. Ni katiting na honor wala ho tayong nakikita. Paano kayo magkaka-honor? Napakaraming issue, napakaraming krimen, napakaraming droga, napakaraming batang nawawala pag natatagpuan, las-las yung tiyan, kulang-kulang yung mga piyesa sa katawan. Quadcom, hindi nyo iimbestigahan yon? Hindi nyo iimbestigahan nyo pa rin itong buwisit na na issue na ibinabato kay PRRD na wala namang nangyayari, katagal-tagal na panahon. Di ba? Hindi nyo iimbestigahan yung flood control na gumagasta ang sambayan ng Pilipino na 1 bilyon kada araw. Pero pagka umulan lang ng konti, bumabaha. O yung vice cam, hindi nyo iimbestigahan dahil interes na sambayan ng Pilipino ang nakasalang-alang doon sa pondo na yon na pinirmahan ng mga kasama nyo dyan, rinatipikahan nyo. Hindi nyo ipag-uusapan, kaya digong pa rin pag-uusapan nyo. Aba, mahiya naman ho kayo. Saan ang honor doon sa mga pinagagawa nyo na yun? Yun lang naman ho yung mga kababayan. Nasaan ang honor? Kasi pinipilit nating hanapin sa pagkakandak nila ng hearing dyan. Wala tayong nakikita kahit katiting na honor sa mga pinagagawa nila dyan. Kaya mag-ingat ho kayo. Sa mga susunod na panahon, sana dito sa isa na to, wag na hong basta-basta makalimot ang sambayan ng Pilipino sa mga kababuyang pinaggagawa nitong mga congressman na to. Lalo na itong si Dan Fernandez. Naku, ngayon magsasagawa ka pa ng TRICOM hearing para dyan sa mga vlogger na kino-call out yung mga kabubuhan nyo dyan sa House of Representatives. Yari kayo dyan. Baka akala mo, bibida ka dyan. Baka akala mo, pag nakapagpatahimik ka ng 2 o 3 vlogger, takot na sa'yo ang mga nagsasalita sa social media. Mga walang utak. Ang dami mong pwedeng pagdiskitahan, vlogger pa. Ang dami mong pwedeng pagtripan, vlogger pa. Pwede mong pagtripan yung bycam report. Pwede mong pagtripan itong mga kriminalidad ngayon sa ating bansa. Vlogger talaga, seryoso. Ano bang perwis yung inihatid ng mga vlogger sa sambayan ng Pilipino? Walang fake news na kumakalat. Pagka sinabi nitong si Atty. Ferdy Topacio, tinawag kanyang boy Google at in-amplify namin yun. Walang fake news doon, Brad. Kasi ikaw naman nagsasabi, Google ka ng Google sa hearing walang fake news doon. Pagka sinabi namin bold star ka dati, may fake news ba doon? Dati ka naman talagang bold star. Sinasabi natin magdedemanda yan. At nakita nyo na po sa social media na totoo sinasabi niya. Kinausap talaga niya, may CCTV kung saan pumasok si Abante, si Paduano, si Fernandez at yung abogado ni Colonel Garma. So at least that fact cannot be denied. So yun lang man po to. Now, with the kind permission of Katesi, ito naman po, biglaan lamang. I've known na Mrs. Teresita Angsi for a long time. Pareho kaming victims advocate. 1990s pa po, nandun ako sa Volunteers Against Crime and Corruption. Kayo, tita, di ba may isang grupo rin kayo? Ano ba yung grupo ninyo? Yung For restoration of peace and order. yun, Movement for Restoration of Peace and Order. Then I'm also the national chairman of the Citizens Crime Watch. We're
also an anti-crime watch group. Alam niyo po, nung nababasa ko pa lang ito, hindi pa siya lumalapit sa akin. Nagulat na ako rito sa sinasabing Chinese spy. Alam niyo po, I will make no judgment. Sayaan kong may investigasyon dito. Pero what really offends my sense of justice and decency, padala yata ni Martin yun. What really offends my sense of justice and decency is that ni wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pang ang preliminary investigation on. Binansagan ng Chinese spy. Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Yan po ang hindi ko maintindihan. Why are certain sectors of government fostering xenophobia? Bakit? Kaaway natin ng China, may pinagtatalunan na teritoryo. Okay, fine. And I would be the last person to say na hindi dapat nating i-claim yung what is rightfully ours. Ngunit, this is not the way to do it. Paring and feathering every Chinese national who goes to the Philippines is not the way to do it. Kita nyo yung Vietnam, may territorial dispute din sila. Nagbarilan pa nga yun yung 1970s. Remember, kung yung mga mahilig sa history. Yung 1970s, noong wala pang North Vietnam, yung North Vietnam, South Vietnam pa, hindi pa unified. At ang South Vietnam ay ally ng Amerika. Nagbarilan na yung Navy ng China and Vietnam. At ito, and as an aside, at that time, the 7th Fleet was stationed off South Vietnam. Humingi ng tulong ang South Vietnamese Navy kasi nadadaig sila ng Chinese Navy. Ayun na nga mga kababayan, no? Yun ho yung pinaka-latest na kaganapan ngayon. Sinampahan na ho ng ethics complaint itong si Dan Fernandez dahil sa kanyang mga kabalbalan na dyan sa mga hearing sa House of Representatives. Sa totoo lang, hindi lang ho siya dapat sampahan. Lahat ho dapat sana sila. Pero dapat, okay lang naman yan. Sample lang itong si Dan Fernandez. Tapos sisunod itong si Abante, itong si Paduano. Lahat ho sila eh. At talaga yung mga walang yan dapat ho talaga masampahan ho sila ng ethics complaint. Lahat ng mga congressman diyan na dumadalo diyan sa mga diyan sa mga kalokohan diyan sa Twadcom, Committee on Bad Government, lahat ho sila dapat walang ititira diyan sa mga yan. Dapat lang sa mga yan, tanggalin ng pagka-congressman eh. Isinasayang nila yung pera na sambayan ng Pilipino diyan sa kakaano nila, yung tipong kakahiring nila na wala na mga kakwenta-kwenta. Nasasayangan lang ho tayo. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo.